Si Butch, nasa US na kayo, makakasama natin si Tenten sa umaga nito para isa sa mga magtatanong. And of course, ang ating pong panauhin, si Congressman Robert H. Carlos, Chairman ng Quadcom, and of course, si Asek Amedinesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Sa ating lahat, maraming salamat po sa pagdalo at magandang umaga. Siguro unahin natin si Asek Arnel. At alam ko marami kayong tatanong kay Congressman Barbers at mga kontrobersyal. Asek, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. May itinusap kayo kahapon po. Thank you. Una, happy birthday sa ating Pangulo. At in time for that celebration, kahapon ay opisyal nating inilunsad yung Agri, Puhunan at Pantawid program. So, credit facility ito na ibibigay natin ngayon sa mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. They can avail ng credit up to 60,000 pesos kada cropping season. So, magandang oportunidad ito. This is on top of the existing subsidies or ayuda na nakukuha nila sa ating pamahalaan, kagaya ng binhi, makinarya, patubig. So, on top, may dalawang components itong credit facility na to. Una, para doon sa production inputs, 28,000 pesos yun. At every month, for 4 months, for the entire cropping season, merong parang ayuda na tinatawag na 8,000 per month times 4, that's 32,000 plus 28,000. So 60,000 kada cropping season. So hindi naman problema yung ating mga magsasaka na saan sila kukuha ng additional na panggastusin nila, additional na pera para pambili ng fertilizer or additional inputs doon sa kanilang sakahan. Katuwang natin dito ang Development Bank of the Philippines at iba pang sangay ng ating pamahalaan. Napakamura ng interest rate, 2% per annum or 1% kada cropping season kasi basically kalahating taon isang cropping season at halos hindi ito mararamdaman ng ating mga magsasaka. Available na to. Ang maganda dito ay idadaan ito kung sa tinatawag natin na IMC. So pwede nila itong withdrawin anytime. At kapartner natin yung mga facility doon sa fertilizer, sa makinarya, kailangan nila ng service facility. Yung IMC na to connected na doon sa mga accredited suppliers natin kung gusto nila ng mga voucher. Madali na rin gamitin. So, this is good for farmers na hindi lalampas sa 2 hektare yung sinasaka. Sa mga rice farmers, more than 2 million rice farmers ito na makikinabang sa buong Pilipinas. Thank you. Ano naman ito? Walang, kumbaga hanggat mag-a-avail yung ating mga magsasaka dito sa sa katuwangan natin ng DBP. Open ito sa Development Bank of the Philippines. Asek, hindi ba kawawa dyan yung mga loan shark? Ayun. Kasi primarily, yun ang tatamaan nito yung mga loan shark kasi makakakuha na ng utang at 2% annually compare sa utang na 5%, 20% mag 256. So, ito ba talaga ang tinarget ninyo? Kasi primarily, maliliit na mga magkasaka yung bibigyan nyo ng utang. Tama yan, Ariel. Ang pangunahin dito is makakawala sila doon sa mga loan sharks. Imagine mo, sa 5-6, that's 20% per month. Ito, 1% sa isang cropping season o sa kalahating taon o 2% per annum. Halos hindi ramdam ito ng ating mga magsasaka. Kasi ito yung kulang sa ngayon na ang mga magsasaka natin, pag merong ganitong facility, kagaya ng experience namin dito, ang kanilang pagbayad, umaabot hanggang 95% yung kanilang paying rate. Let's talk of the requirements, Asek. Ano yung mga requirements na itinakda para sa mga makapag-avail itong benepisyo na ito? Number 1. And number 2, saan mo nang gagaling yung datos para ma-target natin yung mga beneficiaries? Thank you.
Dalawa lang yung requirement dito. Una, rehistrado sila dun sa RSBSA. Meron tayong ngayong database na matagal na itong na-develop, ina-update natin ito annually, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at regional field offices. So itong RSBSA na to, as of to date, we have 20 million farmers all over the country na registered. At dito manggagaling. Pangalawa, na pangangailangan lang ay dapat 2 hectares and below yung kanilang sinasaka para talagang maka-avail nito. And at the same time, lalapit lang sila doon sa mga lokal na pamahalaan. At meron tayong tinatawag na registration lang doon sa ating fintech na kapartner, katuwang ng DBP, para may issuean sila ng card. Sa ngayon ay nasa mahigit almost 3 million na yung nakaregister sa atin. Kasi katuwang natin yung RCEP dito, yung Rice Farmers Financial Assistance, na binibigay natin na 5,000 every year. At posible na madagdagan yan next year kasi kalahating taon pa lamang nasa mahigit 20 billion na yung collection natin sa RCEP. At inaasahan natin posibleng umakyat pa yan hanggang more than 30 up to 40 billion by the end of the year dahil doon sa ating importation ng bigas. So medyo mas madadagdagan yung 5,000 pa nila na additional incentives mula sa RCEP. Kasi ang problema dati yung halimbawa sa bigas. Yung LFA, kukunti ang nabibili nilang bigas. Kasi marami sa farmers, magkaroon man sila ng nautang sa gobyerno para maitalim, yung 3 buwan, simula nyo sa planting hanggang harvesting, kinakapos. So nangungutang yung mag-asaka, sinasala yung aanihin. Tapos isinasala yung sa mamimili. So pagdating, nakatali na. Automatic din mabebenta sa murang halaga. Hindi na pwede magbenta sa NFA. With this, nakikita niyo po ba na mas madali pang makapamili ang NFA kasi napalaya doon sa advantage of bad loans itong ating mga farmers. Tama yan, Ariel. Kasi unang-una, ang taas na nung buying price ng NFA ngayon. Dati nasa 17 hanggang 19 o 19 pesos kada kilo. Ngayon hanggang 30 pesos per kilo. Basta po yung palay bibilin. At ito nga, itong loan facility na to, meron itong kaakibat, yung pangalawang component niya, na parang ayuda or parang pantawid ang tawag natin, 8,000 pesos monthly. Times 4. Kasi nga, the whole cropping season, 32,000 pesos. So, hindi na niya kailangan pang lumapit sa mga loan sharks para meron siyang pangtawid habang nagtatanim siya ng palay. So practically, pinapasweldo na natin sila ngayon para magtanim at mag-ani. If properly implemented asset, ano yung reach nito so far as yung production natin? Paano natin nakikita na mag-i-increase yung production natin? Magandang tanong yan, Tenten. Ang magiging balik nito, mas maiinganyo sila magtanim. Kasi bukod doon sa inputs na binibigay natin, nagbibigay tayo ng libreng binhi, libreng pataba, makinarya, patubig. With this credit support, mas maiinganyo silang magtanim dahil mayroon silang kasiguruhan na hindi sila mawawala ng puhunan. At saka yung kanilang pantawid na habang iniintay na ma-harvest yung palay, meron pa silang gastusin na 8,000 additional every month. So talagang napakaganda nitong regalo ng ating Pangulo, ni Secretary Chu Laurel, sa ating mga magsasaka. So yung presyo ng bigas, of course, we are all working for pagpababa ng presyo ng bigas. Sa projection po ba ninyo, maa-attain yung magkano pinakamababang halaga ng bigas with all this in a perfect condition ng mga programa? Let's say in 2 years. Ano yan, medyo controversial yan. The moment na magsalita ng numero, sisingilin kami. Kaya ano na lang, aasahan namin na pag ganito, bukod dun sa mga existing programa natin na Rice for All, yung 45 pesos, yung ating 29 pesos para sa mga vulnerable sector. At ngayon, nag-ikot si Speaker mismo, nakita niya yung 42 pesos, 45 pesos na presyo. At ayon na rin sa pagtaya ni Secretary Chu Laurel, by October, mararamdaman na rin natin yung pagbaba because of EO 62 doon sa pagbaba ng taripa from 35 to 15%. So, yung mga hakbangin na ito, kumbaga, sabay-sabay, sunod-sunod, eventually, it will
come together to bring down the prices, hindi lang ng palay, kundi pa ng ibang key agricultural commodities. Speaking of taripa, just very recently napahayag ng Liderato leadership na parang i-review yung rice clarification law. May we know kung anong posisyon dito ng DA? Meron ba tayong pag-aaral tungkol sa bago? Tama yan, Tel. Isa doon sa nirekomenda ni Secretary Chu Laurel kay Presidente at sa buong gabinete. Kasi dati yung nung unang draft ng EO, walang review. So, inintroduce ni Secretary na magkaroon ng periodic review every 4 months noong pagbaba ng taripa para makita kung talaga masyado na mababa yung presyo sa international market at maganda sa local, pwedeng bawasan o tanggalin yung pagbaba ng taripa. Pero sa ngayon, hanggang November kasi yung susunod na review, the department does not see the need na baguhin pa yung existing tariff as per the existing EO dahil hindi pa naman, kakasimula pa lang. And eventually, siguro sa susunod na round of review, doon natin matuloy. But for now, it will stay. Balikan natin mamaya si Asset Arnel. Napag-usapan natin ng bigas at kanin. Mamaya ulam naman. Ang tatanong natin sa kanya. Kanin baboy. Okay, Congressman Ace. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa media at lalong tigit, happy birthday sa ating Pangulo. Alam nyo, nakakagulat dahil sa ang ating Pangulo, imbis na tayo ang magregalo sa kanya, siya ang nagregalo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya isang magandang programa ang ipinakita ng ating Department of Agriculture. No? At nakita naman natin na pilit nating pinabababa ang presyo ng mga bilihin at presyo ng bigas, lalo na dahil sa mga programang ginagawa ng ating Pangulo. So, Mr. President, happy birthday po sa inyo at mabuhay kayo. More power sa inyo. Tom, kayo ang chairman ng Quadcom, ano po? Maraming isyong tinatalakay pero pardon my simplistic mind. Natatandaan ko ang primary topics nyo sa pamamagitan ng pangunahing resource person ng mga babae. Araw ni Cassandra Ong, yung isang nauna, araw ni Harry Roque na hindi babae, at lalaki siya ng lalaki doon. At araw ni GM Garma. Alin ho ba dito sa mga pangunahing nire-represent na usapin ito ang nakikita nyo mauuna yung conclusion ng Quadcom, yung natukoy na patayan, yung EJK na na-personalize yung investigasyon kay GM Garma o yung sa Pogo? Morning. Well, kasi ang Quadcom, gaya nung lagi namin sinasabi, na marami pong gustong magsalita dito sa Quadcom. Pero bago po namin sila pinapayagan magsalita, ay meron po kaming vetting process dyan. Dahil ayaw po naman namin na magamit ang aming komite sa kanila mga personal o hindi kaya pampolitikal na mga interest. No? Marami pong gustong magsalita. Una pong requirement namin, kailangan, kayo po magbigay ng sinumpaang salaysay. We have to execute an affidavit. Nang sa ganon, hindi tayo dumating sa punto na babalik ta rin nyo ang Quadcom in saying na pinilit kayo, pinuwersa kayo, sinabi sa inyo itong sabihin nyo. Wala hong ganon. Kasi isa hong requirement namin yun. If you want to testify before this committee, you have to execute an affidavit. And number 2, kailangan germane sa topic ng aming 4 na committee. Ano ba yung 4 na committee? Drugs issue, extrajudicial killings issue, corruption in government, at syempre, itong peace and order. Gaya nung inimbestiga natin sa Pogo, alam natin na maraming krimen na kaakibat ng pagdala ng itong mga illegal na mga Pogo nito. Nandiyan ang torture, nandiyan ang prostitution, nandiyan ang human trafficking, nandiyan ang money laundering, nandiyan ang kidnapping. So ito ay ang mga topic na inimbestigahan namin dito. Kung ikaw ay magsasalita bilang isang testigo at ang iyong sasabihin ay dahil ikaw ay
iniipit ng iyong kalaban sa politika, we will never give them any opportunity to be able to use the Quadcom for their own personal or political interest. Mahalaga po sa amin na ma-maintain yung credibility at yung integridad nitong committee ito dahil ito ay historical, ito ay unprecedented committee na ginawa ng ating leadership sa House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Congressman, marami ng halos na nabuo na ang kwento doon sa pagpatay sa tatlong Chinese inmates. At tanong ko po sa inyo, from your experience, pwede na bang sampahan ng kaso? Natukoy na ba yung mastermind nito, yung mga involved? At may mga test, pwede na bang tumindig sa korte yung mga impormasyong nakuha ng Quadcom? Again, tama. Gusto ko lang i-emphasize, no, ang Quadcom ay hindi po korte. Pero ang aming rules, ang rules ng court, no, ay suppletory sa rules ng ating mababang kapulungan. Ibig pong sabihin niya, ang aming application, ang aming ginagawang rules, pagdating sa pagkalap ng ebidensya, pagpapayag sa pagbibigay ng testimonya, ito po ay sang-ayon sa rules ng ating mga korte. Doon sa nakalap na namin na mga testimonya, documentary evidence, at saka mga material evidence, pwede na po siguro nating sabihin dun sa usapin ng extrajudicial killings ay meron na rin ika nga sapat, no, na basihan para ang komite ay magrekomenda ng pag-file ng kaso sa mga taong nasa likod nitong usapin sa EJK. Pero gusto natin kasi na mas matibay pa at makatindig ito sa korte, kinakailangan pa siguro ng more substantial evidence na dapat pong ipresenta sa komite. Murder po ang kaso, multiple murder, na pwede. Doon sa dalawa na membro ng Philippine National Police pero nag-optional retirement, kagaya ni Colonel Garma at saka ni Colonel Leonardo, meron nung somehow, dun sa aming ebidensya nakikita, kaya nga po gusto natin na magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng NBI kasi sa aming nakikita, meron pong conspiracy to commit murder. Kung ang ating babasihan ay yung sinumpaang salaysay ng mga witnesses na kung saan pinlano at nag-usap-usap kung paano gagawin at meron pong katumbas na pera, yung gagawing krimen. So, merong tinatawag na parang conspiracy dyan. At kailangan pa rin, sa aking palagay, kailangan pa rin siguro i-substantiate ito at magkaroon ng mas malalim na investigasyon. Since this investigation of Congressman are being done in need of legislation, what does Congress hope to initiate so far as measures at the conclusion of these hearings? Are you referring only to the EJKs? I understand kung there are four Yes. committees. Probably, sorry, 4 committees or meron bang lagon na? Marami-rami na rin, no, yung aming nakikita. Doon sa usapin ng pagbibigay ng Certificate of Live Birth, doon sa mga gumagamit ng late registration, nakita na ho namin yan sa aming committee. Kaya example po, si Alice Go. Si Alice Go, after 18 years, doon lang siya nagparehistro bilang isang Pilipino, pinanganak sa Pilipinas sa isang farm. At dahil doon, siya nabigyan ng Certificate of Live Birth na siya ay pinanganak sa Pilipinas. And because of that, she was able to run for public office. Dahil ang ating saligang batas, sinasabi lamang po na kung ikaw ay Filipino citizen, able to read and write, at ikaw ay isang botante sa lugar na iyong tinitirahan, ikaw ay pwede na kumandidato, no? Bilang isang lingkod bayan. Isa yan, nakita namin, no? Yung pag-i-issue ng passport. No? Kailangan siguro kapag foreigner o naturalized o hindi kaya ay pag-apply ng passport, siguro dapat medyo higpitan natin. Ang tanong, no?
Kapag tayo, Pilipino, nag-apply kayo ng passport, anong hinihingi sa atin? Birth certificate. At kailangan tayo pumunta. Iba nga, nag-i-interview ka sa atin. Eh kung na-interview nila si Go Waping, na-interview nila yung kapatid, yung Sheila Go, mabibigyan ba yun ng Filipino passport? Diba? I think there's a big question mark, no? Doon sa kanilang isa pa yan. No? Pangatlo, we have to amend also and probably look at the provisions of the charter or the law creating the Securities and Exchange Commission. Diba? Nakapagtayo ng kumpanya, halos lahat yung chip. Diba? Ano yung requirement pa? Pagtayo mo ng kumpanya, bibigay ka ng pangalan. Nagbibigay, wala namang hinihinging proof of citizenship mo yung kumpanya. Ay yung SEC. So maybe baka doon sa puntong yun, amendahan natin yan. Dito naman sa EJK, halimbawa, kung napansin natin, no, dalawang colonel ng Philippine National Police na mayroong posibilidad na maging general. Pero nag-resign. Nag-avail sila ng optional retirement. Bakit? Apparently, may pangako na yung isa maging USEC ng DNR at yung isa naman ay mapupunta sa PCSO. Kaya kung na-monitor nyo yung aming huling hearing, tinanong namin si GM Garma o GM Garma, bakit ka naman nag-apply sa PCSO? Eh meron, you have a very sterling record in your PNP career. You have a colorful career. Eh meron kang posibilidad na maging general ka. Diba? So, bakit ka nag-resign? Nag-avail ng optional retirement. Simply because, perhaps, she was promised to be given a top post at the PCSO or yung juicy post na yun. Diba? Colonel ka eh. Diba? Anong kinalaman mo sa PCSO? Diba? Hindi naman natin sinasabi na walang kinalaman. No? Ibig sabihin, walang qualification. But there are things na sa aming palagay ay dapat tingnan. Kapag ikaw ay nag-optional retirement, anong kaya ang mas maganda? Bigyan ka muna ng 1 year to enjoy your retirement before you are appointed to any post or maybe 6 months. Kasi according to JM Garma, nung nag-resign siya, 15 days after, naka-appoint ka agad siya. Di ba? Number 2, active siya sa PNP service. Colonel siya. Nakapwesto siya sa CIDG. In-applyan niya yung PCSO na hindi naman bakante. Diba? Bakit mo applyan? Eh, hindi naman bakante. Unless may nagsabi sa iyo, apply ka. Diba? So, ganun din si Colonel Leonardo. No? Dahil tinanong siya, ba't ka nag-optional retirement? Eh, kasi na-appoint ko ako sa DNR. O granting for the sake of argument na dahil na-appoint siya at nakita niya mas maganda yung pwesto na USEC. No? Pero wala pang isang taon, ilipat kagad siya. Kasi apparently, nagkaroon ng problema with the Secretary of DNR before, General Simato. So ngayon, tinanggal siya sa DNR, saan siya nilagay? Nilagay siya ngayon sa Napunto. So these are the things that's why kung na-monitor niyo yung aming huling hearing, mahigit 10 yata yung binanggit namin na pwede namin amendahan ng mga batas at yung bagong batas na gusto namin ipanukala. No? Ito, ano itong bagong batas ito? Doon sa usapin ng public order and safety, nakita natin na itong pagpasok ng Congo ay magkakasama yung aming teorya dito, merong drug syndicate pumasok sa Pilipinas, kumita ng malaki, ginamit ang pera, pambili ng mga lupa, pagtayo ng mga kumpanya, kinurap ang ating ahensya ng gobyerno para sila ay magpanggap bilang Pilipino, nakabili sila ng lupa, nakapagtayo sila ng kanilang kumpanya, pumasok ang Pogo. Doon hinugasan ang pera sa Pogo. Doon hinugasan ang pera na maaring galing sa prostitution, human trafficking, drug trafficking, kidnap for ransom. Lahat po ng illegal na mga gawain ito, ang proceeds galing dito, doon ho ginawang legal, maaaring ginawang legal doon sa
sa pagpasok ng pogo dito sa atin. So, there is now an existing criminal organization in the country. So, ano yung batas na pwede namin propose? Perhaps we can copy the best practices outside of the Philippines. Ano ito? Yung RICO law ng Amerika. Maaaring pwede tayong gumawa niyan dito. At yan ang aming pinag-aaralan sa ngayon. Yung racketeering and influence and corrupt Criminal Organization Act. No? Yun ang aming tinitingnan na magiging produkto nitong investigation na ito. Kaya doon po sa mga bumabatikos na wala hong pupuntahan ito, hintayin nyo lang po. Ito, sa kagaya namin hindi nakapanood ng megit 12 oras, bakit po ba nag-iyak si GM Garma nung tinanong ni Congressman Paduano kung malapit ba at espesyal sa dating Pangulong si Duterte na sa sharpness ng camera, kitang lumalakas yung tibok ng kanyang puso eh. Yung tanong kasi na yun, of course, we all know no, na subjective masyado yung tanong na yun. At dahil dun sa tanong, maaaring nag-breakdown siya because she was answering, but taliwas dun sa kumbaga taliwas dun sa katotohanan. Halimbawa, siya lang yata ang may record na na-appoint sa isang mabigat na pwesto sa ating gobyerno 15 days after siya ay nagtabi ng optional retirement. Di ba? Siya rin lang siguro ang unang kernel na nag-oath taking sa loob ng Malacanang. Kasi karamihan na nag-oath taking sa loob ng Malacanang, yung mga nagiging general. Di ba? After ma-promote, at doon, puro general na po yun. Parang siya lang ho yata yung unang kernel na nagkaroon ng gano'n. Pangatlo, maraming stories related to her assignment in Davao na kung saan nagkaroon pa ng isang malaking controversy yung kanyang asawa na na-appoint din dun sa Davao. Ano yung controversy na yun? Personal masyado yun. Hindi na ho namin papakialaman yun. No? So maraming circumstansya na nagsasabi na siya ay malapit, pero ang kanyang sagot, siya ay malayo. In fact, bandang huli, sinabi niya, maybe. No? Kaya nga, siguro, yun ang naisip ng maraming membro ng committee o mayorya ng membro ng committee na hindi siya nagsasabi ng totoo. Parang po kasi ulit-ulit yung tanong sa pagiging malapit, pagiging special. Sa amin po na nagtatrabaho sa komunikasyon, pag ginamit mo yung salitang malapit, yung pagiging special, hindi na namin ginagamit. Otherwise, nag-border na yun sa konting may pagkamalisyosong kaisipan. Meron po ba kayong sessions na gano'n? Actually, hindi lang naman yung tanong na yun ang nakita ng komite na siya ay evasive. There are several questions posed by the members of the Quad na hindi tumugma dun sa alam nung nagtatanong na katotohanan. And siguro because of that, ay nabuo sa isipan ng mayorya ng membro ng komite na isight siya for being evasive. Sa usapin po ng contempt, ang latest po na nadagdag sa listahan ng mga personalidad na nasa sa contempt kahapon ay walang iba po kundi si dating GM Garma. Alam naman po ng lahat na yung power of contempt is well within the rights of Congress, especially in conducting investigations similar to what the Quadcom is doing at the moment. Pero there are also charges po from your resource persons na parang yung kanilang mga karapatan are being violated in the course of these hearings. What's your take on this, Mr. Congressman? Well, ako bilang lead chair dito sa Quadcom, no, any witness who feels that their rights are being trampled upon, pwede po silang sumangguni sa amin
ipahayag nila ang kanilang pagka hindi sang-ayon sa aming ruling o hindi kaya sila pumunta sa korte. And then perhaps the courts decide. But, pwede naman po nilang sagutin kami that I invoke my right against self-incrimination. Kung ang aming tanong ay tungkol ay pag-i-incriminate sa kanila. Diba? Pero kung bibigyan kami ng sagot na right to privacy, medyo pwede po naming tanungin yung nag-i-invoke yan. Ano ba yung right to privacy gusto mong gamitin dun sa tanong? Saan punto kami nang wasak ng pamilya? Parang hindi naman siguro, wala naman siguro katotohanan yan. Ano po, siyempre, sagrado ang pamilya at yan ang gusto nating panatilihin dito sa committee nito. Hindi kami, kung totoo may nagwasak ng pamilya, hindi kami. Ang aming gusto lang sa kanya, sumagot siya sa tanong ng aming mga kasamahan sa quad. Sige nga po. Meron po bang karapatan ng misis na malaman kung kanino may ka-joint account ng kanyang mister? Parang hindi ko marasagot yun. Yes, well, siguro dapat, but to whom he wants to have the joint account with, decision niya. Pero kapag yan ay natanong, huwag mo sabihin na kami ang sumira, natanong, nalaman niya. Hindi ba? Hindi naman kami ang gumawa ng pag-joint account. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, kami ang dahilan kung matawasak ang pamilya mo. Hindi, wala ko sa aming mandato yun. Nasa iyo yan. So, yan ay, yan ang ginagamit mong rason na sinira yung buhay mo. Hindi mo kami sumira. Tanungin mo ang sarili mo. Samantala po nating iiwan yung mainit na talakayan natin. At this point, makilala lang po natin yung isa sa ating panauhin, si Director Ed Posadas ng Office of the Civil Defense. Baka meron po kayong paunang salita, Director. Gandang umaga po. ASEC, sa ating mga kaibigan sa media, magandang umaga po. At sa ngalan po ni Undersecretary Ariel Nepomuceno na meron pong importanteng kompromiso ngayon. Ako po ang pinadala para makibahagi dito sa inyong talakayan ngayon. Pinagagalak po ng Office of Civil Defense at ng NTC na maimbitahan mo. Magandang umaga po. Baka pwede bigyan niyo po kami ng update sa pagkakayanin niyo sa nakaraang pag-implement. Opo, tuloy-tuloy po ito. Simula kanina, Habagat, Enten, Habagat, at ito pong si Ferdy na lumabas at pumasok. Ito po ay halos pare-pareho sila ng nature. Although dito po sa Metro Manila, hindi tayo masyadong nasa lantapan itong tuling bagyo at ng epekto nito. Pero sa ngayon po, patuloy yung ating pagmomonitor, pagko-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan kasi yun po ang ating mainstay at hindi po tayo nagbaba ng ating we did not lower down our guard para mas matutukan po natin yung pangangailangan dahil bukod po doon sa mismong weather disturbance ay meron po itong dala-dala ng marami pong ulan and dito po sa mga areas, kagaya po dito sa western side ng kapuluan natin, sa eastern side din, at dito po sa, hanggang dito po sa western Visayas hanggang western Mindanao, medyo po hindi po walang patlang yung pag-ulan at yun nga po, pinapanawagan namin patuloy yung paghahanda at pagiging alerto ng ating publiko. At isa rin po na pag-usapan yung pong nangyari dati dito po sa Antipolo na hindi natin inaasahan. At in one of the meetings po, may paliwanag yan ng ating Undersecretary sa DNR, yung mga factors kung bakit nangyari yun. When the President asked bakit kaya nangyari yun. At sa amin po sa Office of Civil Defense, we continue to engage our local government units. Pagkatapos po noon, nagpa-meeting si R.D. Alvarez
buong lahat po ng mga Dream O's sa probinsya ng Rizal para alamin, pag-usapan, himayin po yung naging challenge and hopefully sa pagtutulungan po natin at napakalaki po ng role ng lokal na pamahalaan. At yan po ay sinusuportahan ng Office of Civil Defense at ng NDNC para po papadating ligtas yung ating mga komunidad at ating mga kababayan. Maraming salamat po. Speaking of local government units po, nasa direktang pangangalaga po ninyo yung mga local RDMCs. So, in terms of mobilization, ano po ang ginagawa ng OCD sa ngayon? Dahil alam naman po natin na on a yearly basis, halos mahigit 20 bagyo ang tumatama sa ating bansa. Paano po natin ito mobilize at present? Yung coordination po, very important. No? We maximize the availability po ng social media, yung mga chat groups natin, yung redundancy of information. At nagpapasalamat po kami dahil siguro non-negotiable po yung paghahanda, sir. So, tumaas na po ang kamalayan at paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan. They invest on their own rescue teams. Hindi lang po yung equipment, but yung tao, yung training. Yung iba po, pati sa plantilla positions para may institutionalization. At we work closely po under the balance ng NDRIMC sa pamamagitan po ng DILG dahil sila po may oversight. At meron din po yung mga, tama po yung sabi nyo, yung mga local DRIMOs, we closely coordinate with them dahil usually po sila din ang advisors ng ating local chief executives when it comes to decision making sa PRRM. Napaka-importante po nun. And sa usapin naman po ng resources, so far, parang wala na po yung panahon 10 years ago na dumadaan pa lang yung bagyo, hinihingi na sa national level yung resources. Sa ngayon po, I think pati yung aspekto na yun ng kamalayan ng mga lokal na pamahalaan ay mataas na rin po. At they would like to spend their own quick response fund the way they planned it to be. Kasi ang tinutulungan lang po namin sila doon sa talagang pag-assess ng kanilang mga plano so that the resources could be allocated well. At saka hindi po pare-pareho yung kanilang pangangailangan. Iba po yung pangangailangan ng mga communities near rivers at saka ng dagat. Iba rin po yung mga inland local government units. So, doon po nila pinapayugting yung kanilang pag-level up dun sa kanilang enhancement of their processes. At kami naman po, during peacetime, we continue to engage them in capacity building measures, the likes of yung community-based disaster risk reduction and management training. And we also provide trainings po for the LCEs para mas alam nila yung kanilang responsibility at kung paano nila papatakbuhin po yung kanilang plano in terms of DRRM. Pero ito, kayo po ba may say sa water sa dam? Kasi ang problema po sa dam, ito biniblame ng tao na dahilan ng pagbaha. Hindi po nila maunawaan kung bakit kung kailan nandiyan ang bagyo. A week before naman, puno na yung tubig yung dam. Alam na kung gaano maraming ulan. Kung kailan nandiyan na yung malakas na ulan, saka nagpapakawala ng tubig sa dam. Hindi ko pa pwedeng, hindi ko alam kung kasama kayo doon, sa punto de vista ng disaster mitigation. Pawala na yung tubig earlier. Hindi na hihintayin yung bagyo para hindi nagsasalubong yung tubig ng ulan at saka ng dam. Sa ganang akin po, hindi ko po ito expertise, doctor po ako, so hindi po ako into hydromet. Pero sa pakikinig po natin sa kanila, sa ating mga eksperto, minsan po kasi bumababa din yung level at the time na walang ulan. So, hindi naman din po tayo pwedeng magpakawala ng basta-basta. At meron pong mga parameters at meron pong mga proseso yung pagbubukas ng dams. So, kasi hindi po lahat ng dams may gate. Ang example po ng walang gate na nag-spill lang yung lamesa. Kaya binabantayan din po natin yan, yung mga tributaries niya, yung rivers niya na talaga nagtatraverse sa iba't ibang cities dito sa National Capital Region. Pero kasama po kami doon sa coordination ng efforts. Pero kasi hindi naman po tumataas ng 3 oras lang ang tubig sa dam. Yan po yung nabibuild up through the days. Nakagaya nito, tag-ulan ngayon. Ang lapit sa spilling level. May paparating na bagyo, sabi ng Pag-asa, maraming uulan, ma-enhance ang southwest monsoon. Bakit? Ang tanong po ito ng mga alkalde,
sa mga nababahang lugar. Hanggang dyan, sa May Isabela, Magat, Pantabangan, sa Maulap. Bakit hindi magpaawas na ng tubig habang wala pa yung bagyo, habang wala pa yung ulan? Hindi kung kailan bumubuhos ang ulan, after 5 hours, saka lang magpapawala ng tubig, tama-tamang na dyan yung tubig ng baha. So kaya nadodoble yung traso ng tubig. Opo, sa akin po hanggang doon lang muna po. I will try to raise this po sa mga kinaukulan. Pero sa ngayon po, pag malapit na po yung critical level, ginagawa po, kasi nire-report din po yan, sir, sa ating mga pre-disaster risk assessment meetings, nakasama po yung iba't ibang ahensya ng NDRIMC. Inaabisuhan na po sila na posibleng magbubukas po ng gates, sino-sino po yung maapektuhan ng mga lokal na pamahalaan, at kung paano po sila makakapaghanda din sa pag-release ng tubig. Pero ipaparating ko po yung inyong rekomendasyon, sir, sa kinaukulan. Maraming salamat. Kung meron po kayong tanong pamaya-maya kay Director Posadas, sa pagtatapos po ng ating interview, malaya po kayong magtanong na lang sa kanya. Panandalian po tayong babalik kay Congressman Barbers sa ginagawang Quadcom hearing. Kung nakipag-ugnayan na po ba sa inyo si dating Iloilo City Mayor Jen Mabilog? And if so, ano po ang inaasahan yung magiging testimony niya kung haharap siya sa pagdinig? Meron nung emissary na pinadala sa Quad na kung pwede daw po maimbitahan si former Mayor Jen Mabilog. Ang sabi naman namin, basta meron kayong affidavit, meron kayo, alam namin kung ano yung sasabihin nyo, at ito ay may kinalaman doon sa topic na tinatalakay ng Quad, bibigyan po namin siya ng pagkakataon. Pero absent all these requirements, ika nga, hindi po namin siya pwedeng mabigyan ng pagkakataon. Dahil kung wala naman pong kinalaman sa drugs, sa public order and safety, sa corruption in government, at extrajudicial killings yung kanyang sasabihin, baka po maakusahan mo kami na ito'y ginagamit ang politika. Kaya hintayin po namin yung kanyang affidavit. Marami na pong mga naging regulasyon dito sa ginagawa niyong pagdinig. But alam naman po natin na it's just a matter of time. Yung October 1 to 8 po, yun ang itinakda ng COMELEC bilang deadline sa filing ng COCs. At siguro po magiging abala yung mga membro ng Kamara sa nalalapit na election. Meron po ba tayong timetable na sinusunod kung kailan natin matatapos itong mga pagdinig na ito? Wala naman na timetable. No? If the committee feels na substantial na yung aming nakalap na impormasyon at kami ay ready na gumawa o sumulat ng committee report, yun po ang gagawin namin. Now, if this will entail until the end of this Congress, ang end ng Congress ito hanggang next year. So baka maaaring dumiretso kami. Maaaring dumiretso kami. Pero of course, pag-uusapan pa namin ito bago dumating yung filing na October 1 to October 8. Kung po ba, Senator Marcos, you mentioned certain times, is it possible na meron pong invitation kay former Senator Bato, former Chief PNP Bato de la Rosa, now Senator, na meron na akong invitation sa kanya. If he will honor this invitation, kami po ay matutuwa, in-honor niya ito. Pero kung hindi, we will respect his decision. Meron naman po kami tinatawag na inter-parliamentary courtesy. So yan po ang aming sa kanya. Sa Pogo po ba? Yung Pogo pala, bago natin i-open. Meron bang pending bill? Kasi sa Senate, si Gatchalian may bill na i-repeal yung kapangyarihang maningil ng buwis ng gobyerno. Sabi nila, yun ang naging isang batas na nag-legitimize ang Pogo. Tapos itong si Senator Villanueva, meron siyang panukala na lahat ng online gambling ay ipabawal. Sa inyo, sa House ko ba meron pending na ganun kauring batas? Well, isa doon sa tinitingnan namin, yung pagre-repeal nga ng batas na nagtatax dito sa Pogo, ng Philippine Offshore Gaming Operations. No? Wala naman pong version sa amin sa House, itong pinagbabawal lahat ng online
gambling. Siguro, baka meron pong isang miyembro ng Quad na magpanukala po niyan ay pag-aaralan din po ng mayoriya ng miyembro ng komite. Opo, kayo po naman ay hindi na bagong congressman. Ano ang pagkakaiba ng Pogo sa IGL at saka sa PICO? Kasi isang batas ang pinag-uugatan nila. Sa totoo lang, hindi ko rin alam yung difference, no? Kasi may merong senador na usay pagbawal ng Pogo. Kasi sila ay involved sa IGL. Para sa akin kasi, yung IGL, it's just the same dog with a new cola. No, ganun pa rin yun, no? Kasi pinapayagan mo pa rin yung offshore gaming under a different name called IGL. So para sa akin, personally, sa aking opinion, hindi po ako sang-ayon. Kung kailangan po natin i-ban lahat ng offshore gaming operations, i-ban po natin whatever it is called. Whether it is called POGO, it is called IGL, or any other name. Para sa akin po, personally, ipagbawal po natin. Question that. For Director Posadas first, sir, can you give us an update with regard to the rumbling of Mount Canlaon and how that is expected and how the brewing storm is expected to affect residents there? Salamat. Yung kanina tinitingnan ko rin yung updates natin sa Canlaon. Patuloy, hindi tayo nagbaba ng ating ng alert doon. In fact, 2 regions are working closely together, yung Region 6 and Region 7, because they share a common boundary dun sa Vulcan Canlaon. At patuloy din naman yung ating mga kaibigan sa PBOC sa pagbibigay ng babala, no? Kasi tumataas talaga yung pag-release ng mga gases na ginagamit nilang parameters para dun sa pagpe-predict na posible, no, na sumabog yung Canlaon. Meron ng mga kahapon na babasa ko dun sa chat group, sa exchanges, no, na may mga lokal na pamahalaan na nakalatag na talaga yung kanilang mga paghahanda, lalo na yung evacuation. Sumusuporta lang yung OCT dun sa kanilang mga plano at of course dun sa mga pangangailangan nila like yung food and non-food items, yung sa evacuation, kung anong pangangailangan nila, sinusuportahan natin and at least patuloy tayo nagbibigay, we provide an avenue for them to be informed, maimpormahan sila at the level na naiintindihan nila kasi minsan masyadong technical yung usapan. Ang ano lang natin dito is talagang maghanda dahil una, umuulan ngayon sa Western Visayas, no? So yung possibility ng lahar. Pero as of late, tinignan ko yung exchanges, mud flows pa lang yung nandoon, hindi muddy flows. May term ng PBOX doon eh. Pero hindi pa daw yung lahar. No? So, we hope na hindi mauwi doon. At I think dun sa mga exchanges din, no? Led by the local PRIMOs at mga local chief executives, nakalatag na rin yung kanilang mga plano, yung mga contingency plans nila. At saka yung mga kanilang mga incident commanders, incident management teams sa iba't ibang local government units. Number na po tayo ng pamilyang affected. Pero hindi ko dala ngayon. I will try to, bigay ko na lang sa iyo pagka yung numbers. Okay, sir, just to follow up on the lahar, ano po yung mga red flags na dapat bantayan ng mga residente in those areas to know na malapit ng magkalahar and kailangan ng lumigas? Again, hindi ako volcanologist, pero natutunan ko to kay Director Yukot na sa Mayon naman sa Region 5. Ang critical rainfall daw na tinitingnan nila is at least 60 millimeters per day na buhos ng ulan. Yun yung medyo, pag dinivide mo yung 24-hour rainfall into by the hour, dapat hindi more than 60. Kasi sa kanilang pag-aaral dun sa Mayon, pag inabot na ng 60, then it's critical already. Pero maraming maraming mga naglalagay din tayo doon ng mga taga-bantay, no? Lalo na yung PBOX at padala sila doon ng mga karagdagang technical people nila to monitor and warn us accordingly. And dinidisseminate natin yun through yung social media, iba-iba pa natin platforms para maparating natin sa mga kinauukulan. Tanong ako kay Congressman Bagras.
Nung unang tulong ng Quadcom, binanggit nyo na anumang mga testimonya na naglabasan dyan sa ginagawa ninyong pagsisiyasat ay maaaring gamitin bilang katibayan o ebidensya sa ICC. Gusto ko lang itanong kung paano yan anong mga detalye niyan, kung anong mga basehan niyan. Gusto ko rin tanong kung nakikipagtalastasan sa inyo ang ICC sa Quadcom. Please. Thank you, Manong Philip. Ang amin pong ipinahayag na tungkol dito sa usapin kung magagamit ba ng ICC o magsasubmit ba ng transcript of records ang komite sa ICC o hindi kaya ay iimbitahan ng ICC. Kami po ay hindi po sang-ayon dyan. No? Hindi po tayo membro ng ICC at nagpahayag po ang ating Pangulo na hindi po tayo makikialam no, sa kanila. Ngayon, ito mga ginanap ng mga public hearings ng Quad Committee, ito ay of public record. Ito ay inilabas sa mga social media platforms. Ito ay may video recording malamang na sa ating mga social media platforms at maaaring doon po sila umaccess pero hindi po maaaring manggaling sa amin because malinaw po ang pahayag ng ating Pangulo na si BBM na tayo po ay hindi membro ng ICC. Pwede po. Ay, may ano dito, may nag-message ng question. Asek, sa pang-disaster yung sa baboy. Ano yung nangyari doon sa mga ESF, doon sa mga initial na nabakunahan nyo? Yung magandang balita, kasi every 14 days, nagkaroon ng bakunahan August 30. So actually ngayon, ina-expect namin yung result ng unang set ng test after the first vaccination. At pinakita rin sa akin, sinend yung mga video, na malusog yung mga baboy doon sa naunang nabakunahan sa Lobo. Tina-expect natin yung procurement ng natitirang bakuna, yung kabuuan ng 600,000 doses ay matapos mid-October para tuloy-tuloy na yung bakunahan natin. And may namatay na 5 apparently nung una, but because hindi nakita na merong precondition bago na bakunahan, bagamat negative sa ESF, pero merong pulmonary diseases na ikinamatay nung 5 biik dito sa Lugo. So, pwede po ba sabihin na sa test trial ng bakuna, walang namatay sa ASF na baboy sa mga nabakunahan? May namatay nga yung 5, pero because meron silang precondition na hindi sinabi doon sa nag-administer doon sa Lugo. But yung others ay talagang napaka-healthy hanggang sa ngayon. Normally kasi after 14 days, they are developing about 40 to 50% ng antibodies, and then after 28 to 30 days, they will be developing 90% already of the antibodies. So dahil yung unang batch na exposed sa ASF, and in fact buhay pa sila ngayon at apparently healthy, can tell us na maganda yung bakuna, at least for now, at hopefully magtuloy-tuloy pa rin hanggang matapos yung 3 months na exposure doon sa bakuna. Sir, for clarification lang po, ano po yung dapat na malaman na pre-condition po ng mga baboy para po yung mga nag-aalaga po ng mga baboy, they can avoid giving them the vaccine? Unang-una, dapat negative sa ESF. Pangalawa, walang kahit anong sakit. Kasi talaga kailangan healthy yung baboy. Pangatlo, kailangan merong magandang biosecurity. At least doon sa backyard or smallhold farms natin, merong bakod man lang na hindi makakatawid ang anumang hayop o tao na pupunta kasi ESF is delikado rin na virus. So yun lang yung mga condition namin. Apparently, yung nauna nga, we were not properly. So sir, hindi po siya pwede dun sa mga may mga alagang hayop na palibot po dyan sa damuhan, ganyan.
magkano ho ang ano nito? Cost per head ng bakuna? Yung kasing isang vial ay pwedeng iturok sa 5 biik. At isang biik o isang baboy, isang turok lang hanggang sa ma-dispose na yung baboy. Parang nasa, hindi ako nagkakamali, parang nasa mga nalabas 400 yung isang vial. 80 pesos. 80 pesos. 400 divided by 5, 80 pesos. So sa haligang 80 pesos, mawawala yung panganib ng ASF dun sa baboy. Asep si GC. Asep, ayun pong 5 na baboy, mga ilang days sila from the day na pinakunahan tsaka sila namatay. Within 9 days, namatay yung 5 na naturok. Tapos yun pong sa 10,000 na emergency procurement na sa Batangas sa vaccines, gano'n na po karami na consume since we started last August 30. Tuloy-tuloy naman yung bakuna, na-expect natin additional 5,000. Matapos ito lahat within September, yung 10,000. Kasi nga by October, we're expecting na yung buong 600,000, may dumating na 150, the whole 600,000 will be there in time for the conclusion ng ating procurement dito sa bakuna na ito. At ang maganda pa nito, aside from the AVAC, ay meron na rin ongoing na mga trials na additional vaccine galing Korea, galing sa ibang bansa. So hindi na lang AVAC yung magiging available vaccine laban sa ASF. Yung hubang pangalan mo ng bakuna na iba, sino nag-coin? BA o yung nagbenta? Baka pwedeng palitan. Ano yun? Galing sa supplier, hindi sa manufacturer. Galing sa manufacturer. Pangalan talaga ng manufacturer. Asep po. Nabanggit nyo kanina yung sa taripa sa iyo, parang hindi inclined na For now. gawin. Bakit po? Nasa early stage pa tayo nung implementation ng EO para malaman natin talaga. Dahil yung first 6 months natin, ang dumating na imported na bigas nasa 2.2 million metric tons. On average, that's about 400 to 450,000 metric tons. So, kailangan mag-dispose mo yun. They were imported at a higher tariff regime of 35%. So, at least kailangan maubos yan at pag ilabas naman yung nakuha mula July, yung pumasok ng July nasa mga 150, yung August nasa 260,000 metric tons. So nakikita natin tumataas na ulit yung pagpasok ng mga imported bigas. That's why yung ating tariff collection malaki for the first 6 months. Kasi several weeks ago, narinig ko na, nakita ko din meme ni Joe Marichan. So may naalala tayo, kalapit na. During that season, tumataas yung presyo ng mga pinaluluto natin, bawang, sibuyas, karne. Meron na po ba kayong ginagawang mga programa para hindi naman tayo mabulaga na napakamahal na naman ang mga bilihin ito? Tama yan, Boss Ariel. Una-una sa sibuyas, napakaganda ng presyo ng sibuyas natin. Hiwalayin natin yung pula sa puti, o yung red sa yellow. Yung red onion natin, 75 to 120 ang range ng price. And you can expect na wala tayong inaasahan na pagtaas dahil napakaganda nung ating naging harvest nung nakaraang season, more than 40% yung area increase na na-harvest natin. At posibleng tumagal pa hanggang first quarter next year yung ating current supply. But of course, nakabantay palagi ang DA. Doon naman sa yellow onion, na puting sibuyas, nag-utos na si Secretary ng additional importation na 6,000 metric tons lamang at dahan-dahan yung pagdating nito hanggang December in time for the harvest ulit ng puting sibuyas ng last quarter of the year hanggang first quarter ng susunod na taon. So, yung presyo ng puting sibuyas ngayon nasa 100 to 120 yung imported na puting sibuyas. So, ang maganda nito dahil sa ganitong sistema ni Secretary Chu Laurel, bukod sa napababa na natin yung presyo from 250 early this year to 75 to 120, we do not expect
mga significant o sudden surges sa mga presyo, lalo na ng sibuyas. Sa karning baboy, dahil importante yan sa ating panahon ng holiday season, medyo bumaba yung presyo, nakakita tayo ng 260 kada kilo because of the initial scare, because of ASF. Pero unti-unti na rin bumabalik, yung prevailing prices natin ngayon nasa 320 pesos per kilo. At yung in terms of supply, ay bumabalik na po sa dati. At nakaprograma na naman din yung importation natin ng karning baboy at karning manok. Kasama na yung baka. So, you can expect ng kasapatan po ng supply natin ngayong darating na holiday season. Yung bigas, napakaganda rin ang ating supply, both local and imported, despite yung mga nangyaring kalamidad mula El Nino at yung mga sunod-sunod na. Sir, sa white onions po, na-announce na po ba kung kailan ang start po ng pasok ng import? May mga dumating na, paunti-unti. Yung 16,000 na ubusin yun hanggang December na, before December. Kailangan makarating yun. Yung sa isda naman na naunang na-approve na CNI, kailangan makarating yun before October. The latest is October para in time naman doon sa close fishing season. Balik tayo kay Congressman Barbers. May tanong dito, dalawang tanong. Unang tanong, Congressman, will you be available for a nomination to run for Senator in 2025? Unang tanong yun. Meron pa akong pangalawa. Kindly give us an update about Harry Roque. She is still around in the country. Thank you sa tanong, Manong. Of course, I'll be honored kapag tayo yung na-consider. Pero wala ho akong plano. Wala ho akong plano na sumabak sa Senado. Dahil marami yung magagaling na babalik. Marami yung magagaling dyan na mga kandidato. At bigyan natin ng pagkakataon sila. Pangalawa, yung pangalawa nga tanong kung nasan po si Harry Roque, I really don't have any idea. As far as the Secretary General's office is concerned, sinerve niya yung arrest order doon sa kanyang law firm kahapon. At wala po doon si Attorney Harry Roque. Sa po kayo na wanted, sa madaling salita. Wanted. For lack of a better word to describe that, palagay ko sa ngayon, siya ay needed. Hindi pa po wanted. Kasi he's just probably around. Siguro needed would be the appropriate. At least diplomatic about it, yes. Patricia Lopez po from IBC Briefing. Sir, kamusta po yung kalagayan ni Cassandra Ong? And aasahan po ba natin na haharap na siya ulit sa hearing this week? Siya ay na-release na from the hospital. Maraming workup daw na ginawa sa kanya. And the doctors released her already from the hospital. Kaya siya ngayon ay dinalik sa House of Representatives Detention Facility. Yes, we will still invite her. We will invite Alice Go. We will invite Attorney Harry Roque. We will invite sino po yun? The wife of Attorney Harry Roque, Executive Assistant of Attorney Harry Roque. Sa next hearing ng Quad, pag na-schedule na yung hearing on Pogo, legal Pogo. Sige. Sige mo na. Barbers. Sir, 9 hours ago, you mentioned earlier na as far as the section is concerned, it was served yesterday pero wala doon. But 9 hours ago on his Facebook page, the former spokesperson said, wala pa pong nag-serve ng warrant of arrest from Congress sa aking office ngayong araw. Kasi kahapon nakita ko rin sa news, in-interview si Secretary General. At yun ang sinabi niya, no? The Office of the Secretary General with the Office of the Sergeant at Arms went to his law office at sinerve, no?
baka in fact yung secretary hindi daw tinanggap. Kaya they waited for several hours dun sa loob office kung nandun si Attorney Harry Roque. So hindi ko alam really kung ano nang status niya. Tapos kay Asek de Mesa, ako, certainly very clear with the figures dun sa imported rice since nag-take effect yung EO on lower tariffs noong July. Gano'n na karami? Yung imported as of August 29 is 150 plus 200, kung ako nagkakamali, 290,000 metric tons. July and August, within the period na executive order na nilabas. So 400. Pero ngayon ay ano na, di ba? Mid-September na. So wala pa akong huling datos galing sa Bureau of Land Industry. So 150 plus 290 or 40. Yeah. Really? No, 1,000 metric tons. Yeah. July and August. I'll get yung latest number as of September. Latest. Kasi wala pa ako. Hi, sir, for Representative. Sir, Attorney Roque alleging that the Quadcom is overstepping its rights regarding his privacy. Just to explain to our viewers, what is the wisdom behind inviting his wife and what do congressmen intend to find out from her? First, let me answer yung sinasabing right to privacy. Maraming desisyon ng Korte Suprema, jurisprudence ng Korte Suprema that says the right of the public to access information takes precedence. Or in the hierarchy of rights, yung right to public information that affects the national interest must prevail over the right to privacy in a inquiry in aid of legislation. Nasa Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks decision yan. Yun nga ang sinight ng ni Congresswoman J.K. Luistro when she said that yung right to privacy, hindi yan absolute kapag yan ang gagamitin mo sa isang inquiry in aid of legislation. Kasi mas mahalaga, mas mataas sa hierarchy of rights, yung right to rights of the public to access public information over the right to privacy. So, your second question is, if you please can you repeat it again? Sir, ano po yung wisdom for inviting his wife and what do members of the Quadcom intend to ask him? Well, there was a motion to invite the wife of Attorney Harry Roque because in the corporation that the committee established that has a link or connection with the illegal pogo in Porac, Pampanga, yung Lucky South 99, ay yung 49% ownership of the wife of Attorney Harry Roque sa Biancham Corporation. Yung Biancham Corporation is a subsidiary of the PH2 Corporation, where the wife of Attorney Harry Roque and Attorney Harry Roque are also incorporators of the same. No? And this is the corporation that owned the house in Tuba, Benguet, where the Chinese fugitive who was accused of being the finance director o finance guy nung Lucky South 99, doon nakuha o doon nahuli sa bahay niya. So, because of this circumstantial evidence and overwhelming at that, nakita ngayon ng committee na siguro dapat magpaliwanag. No? Magpaliwanag sila. Hindi naman po sila inaakusahan eh. Gusto lamang po natin marinig yung kanilang panig because there were accusations hurled at them. Now, bakit kailangan yung wife? Because she's also a majority shareholder ng kumpanya. And normally, if the corporation is involved, we limit our questioning dun sa mga incorporators. Diba? Just so happened that the incorporator is a family member and the wife of the principal.
shareholder who is Attorney Harry Roque. And that was the logic why there was a need to invite the wife of Attorney Harry Roque to attend the Quadcom hearings. Yan ang nag-motion niya, kung di ako nagkakamali, si one of the co-chairs kung hindi I think it was Congressman Benny Abante at saka Congressman Paduano and Congresswoman Luistro who made that motion to invite the incorporators of Bianchang Corporation at saka yung PH2. Kaya yan ang meron kaming invitation. As for my last question, Sir, sa inyo, malinaw na ang nasa sentro ng maraming usapin dito sa ginagawa niyong pagdinig ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. And I understand an invitation was already sent to him to appear before the committee. Ang tanong lang, sir, kung pa ba ito, realistic pa ba na appear siya? Ano pong status ng paanyaya sa kanya? Meron pong invitation upon the motion of Congressman Benny Abante dahil po yung usapin sa EJK, meron pong tinulak na motion si Congressman Benny Abante na imbitahan ang dating Pangulo. And we've already sent our invitation to the former President. But again, as I was always been asked, kapag hindi nagpunta ang Presidente, anong aksyon? Wala. Karapatan po niya na tumanggi sa aming invitation. Ang next question, iko-contempt pa siya? Hindi po. Bakit po? Because in deference to the former President, we will accord him the courtesy and respect. No? Diyan sa pagtanggi niya sa pagdalo. But if he will attend, accept our invitation, we will be more than honored to accommodate the former President. Pero kapag ikaw ay kawani ng gobyerno at ikaw ay inimbitahan ng isang committee dahil merong isang investigasyon in aid of legislation na ginagawa, ikaw ay tumanggi. Meron pong karampatang penalty under our rules na pwedeng gamitin ng komite para po maparusahan ang tumatanggi sa aming komite. Ito, nabanggit yung courtesy sa dating Pangulo. Kung tama aking memory, may isang dating Pangulong dumalo sa pagdinig. Ang pangalan nun, Noynoy Aquino. After his presidency, umaten siya. So hindi po parang nakakaya naman sa dating Pangulo na nag-send ng President sa former President na dadalo sa pagdinig kapag inimbitahan. Natatandaan ko po na meron pong gano'n. Pero gaya nga po ng nasabi ko, we will respect whatever decision of the former President with respect to the invitation sent by the Pangulo. Natatandaan ko rin po nung nakaupo ang dating Pangulo ang sinasabi, huwag matakot kapag inimbitahan sa pulisya. Tinututulan ng mga pinagbibintangang adik na sila inimbitahan sa pulisya. Ang sinasabi ng dating Pangulo at may dating Chief PNP, Pato de la Rosa, kung walang itinatago, kung walang kasalanan, bakit kayo natatakot? So hindi ho ba using that line of persuasion, dapat mag-persuade ang dating Pangulong dumalo? Kung yan ang kanilang basihan, ganun pa man, kami po ay will feel honored if ang aming invitation ay matanggap o siya'y dumalo sa amin. So sorry po. Along the lines of what Sir para na rin po sa ating mga manonood or ating mga viewers na hindi po talaga nakakaintindi sa ating batas, ano po yung sinasabi nilang, or paki-explain na lang po yung sinasabi nilang special na treatment para po sa ating dating Pangulo pag-support. Wala pong special treatment. Ito po ay in deference to him being the former president. We will extend the courtesy due to the former president. Sa aming palagay, karapatan po niya yan at yan po ay nire-respeto namin.
Ano po yung difference na po sa iba pa pong government officials na kapag pinapunta ko or inimbita, medyo pag tumanggi po sila, they're cited in contempt compared to the rest? Well, malaki ang diferensya. Unang-una, dating Pangulo ng bansa yan. No? And yun nga, kaya nga lagi namin siya, in deference to the former president, we extend that courtesy only to the former president. The same courtesy will not be extended, the same courtesy that we extended to the former president will not be extended sa mga other kawani ng gobyerno. But of course, a different kind of courtesy will be extended to them. Itong imbitasyon, hindi po imbitasyon ng korte ito na kung saan ay ikaw ay akusado na. Hindi po. We always give the opportunity to those being accused in the committee to appear before this committee so that they can make clarifications dun sa akusasyon sa kanila. And they can answer the allegations being hurled at them. So yun yung amen. Now, kapag ikaw ay kawani ng gobyerno, di ba, ang usapin ay korupsyon na kung saan yung kawani ng gobyerno ay involved. Hindi naman po niya pwedeng tanggihan ng aming imbitasyon. Wala po siyang karapatan tanggihan ng aming imbitasyon kung siya o ang directly involved sa isang usapin tungkol sa graft and corruption. So, yan o ang aming point dyan. There are only 17 presidents this country ever had. And because of that, they could be extended the same. Hindi naman po sa 120 million Filipinos, nakapagservisyo naman din po ang ating dating Pangulo. Okay, with that, bibigyan namin kanila pang pagkakataon para makalapit sa ating mga guests for one-on-one interview sa ating lahat. Maraming salamat po at pinagdamanan. Salamat po.